Kaya po dun bumuwelta si Pangulong Duterte. Kaya naghamon din si Pangulong Duterte, total pinasasama niyo yung anak ko, sagutin niyo 'tong hamon ko, 'di ba? O mag-audit tayo. Yes, nagkaroon na ng informal na Uniteam. Sabi nga natin, 'di ba? Yan na pala bagong ka-Uniteam. Yung mga Makabayan Black, Kakamping, Dilawan, mga Magdalo, presidente ng Liberal Party na si Lagman na hindi pumalag. Kitang-kita nila sa mga probinsya nila nagkakabayaran. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Yung nag-flex po ng muscle si Tambi, nagpakilalang siyang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Ano po ang unang in-isolate nila? Yung mga Duterte, di ba? Kasi alam na nila kung ano ang tatakbuhan eh. May ambisyon eh. Siyempre, tirahin yung Duterte, tanggalan ng pasamain ng si Sara Duterte, pasamain sa pamamagitan ng confidential fund. At naganap po yan, tinanggalan ng confidential fund. Kaya po doon bumuwelta si Pangulong Duterte. Kaya naghamon din si Pangulong Duterte, total pinasasama niyo yung anak ko, sagutin niyo tong hamon ko, di ba? O mag-audit tayo. Yan ang hamon niya. Di na po makalimutan yan. O yan yung una. Nahiwalay yung mga Duterte hanggang sa talagang sa kanila rin galing yung sa ICC, no? Yung suporta nila sa PISTOC, talagang House of Representative lahat eh. Kung titignan niyo eh. Si ano talaga eh. Yung Duterte. Ngayon naman po, dahil yung Duterte hindi na good sa mga Marcos at Romualdez, mas good na sa mga Kakamping, Dilawan, etc. Pero inuunti-unti nyo rin yung mga Dilawan eh. Tignan nyo po ngayon, tumututol na po yung mga kaparian, hindi nila matik eh. Hindi po, tahimik na yung mga kaparian, hindi nyo po ba napansin? Nung simulan tirahin si Sara Duterte, tumahimik yung kaparian na tumira sa mga Marcos. Naging kakampi na nila. Nagkaroon na ng informal alliance. Nagkaroon na ng informal na Uniteam. Sabi nga natin, 'di ba? Yan na pala bagong ka-Uniteam. Yung mga Makabayan Black, Kakamping, Dilawan, mga Magdalo, lahat ka-Uniteam, pwera yung Duterte. Duterte na na-isolate, 'di ba? Pero dahil dito sa bayaran, hindi po maatim. Hindi po maatim na mga kaparian na hindi tutulan. Hindi po maatim ng Dilawan na si presidente ng Liberal Party na si Lagman na hindi pumalag. Kitang-kita nila sa mga probinsya nila nagkakabayaran eh. Real talk po. At eto pa, yung naglabas sila, eto na, bumira na rin po ngayon sa kanila si De Lima. Paglabas ni De Lima, panay papuri sa Marcos government eh. Ngayon po, bumira na dahil dyan sa EDSA Puera. Alam niyo po ang mga Dilawan, banatan nyo na lahat, wag lang yung EDSA at wag lang yung Aquino. Tayo, wala tayong pakialam, binabanatan natin EDSA eh. Wala naman talaga na idulot yan eh. Pero ngayon, pumalag na sila Laila De Lima. Lahat ng binubuo ni Pangulong Marcos na maging kakampi nila, sinisira nitong Kamag-anak Incorporated. Yan po. Baka yan yung ibig sabihin ni Senator Amy na destabilization within. No? Kasi wala po sanang problema eh. Ang bibigat ng mga tagapagtanggol nyo. Nariyan pa si Badong nun, tagapagtanggol nyo pa. Marami. Di ba? Inunti-unti nyo eh. Nung tinira nyo si Sara Duterte, goodbye na tayo lahat. Hindi po pwedeng may unit team tapos titirahin nyo yung ka-unit team nyo. Okay. Yun yung problema eh.
Tama yan. Yung sinabi nyo, if you're making your enemies angry, you're doing a great job. Pero hindi naman po enemies nyo na gagalit eh. Kaming supporter nyo, kaming mga kaibigan. Kaibigan nyo si Sara Duterte. Okay, ito po. Magbasa na po tayo ng ilang mga tweet mula kay Chicano Kid. Ito, ang dami pong bagong karakter ngayon sa Twitter. Pero sisikat po yan dahil araw-araw sila nagtutweet eh. The Chicano Kid. Ang daming kuda sa appointment ni Ralph Recto sa DOF. Kesyo Dilawan daw, sabi ng DDS. Alam mo, wala kaming pakialam kay Recto. Pauso kayo. Wala kaming pakialam kay Recto. Hindi kami kumukuda kay Recto. Kahit sinong ilagay nyo dyan, wala na kaming pakialam. Bakit kami makikialam? Gobyerno ni Marcos yan. Wala kaming pakialam kahit sino i-appoint yan. Kaya yung mga sinasabi mong daming kuda kay Recto. Wala kaming kuda. Wala kaming pakialam. Ang tinatanong namin, bakit wala kayong reaksyon ang Pangulo na naman, as usual, wala na namang reaksyon ni magsabi na tigilan niyo yan, yung bayaran na yan. Alam na lahat ng Pilipino na nagkakabayaran. Si Jam Magno nga hindi na nilihim eh. Wag lang daw tawaging vote buying. Incentive lang daw. Pero yung ayuda, tawag ayuda. Ayuda sa pagpirma sa People's Initiative ay incentive, hindi vote buying. Ang talino eh. Ang talino. Ano po ang palagay ng Pangulo? Kayo sa Senado, ang tatapang nyo lahat. Nilalahat ko na kayo. Never. Alam nyo ba kung anong balak tanggalin? Tanggalan kayo ng kapangyarihan sa pagbabago ng saligang batas. Dumirekta sa tao. Tapos wala kay reaksyon lahat. Wala talaga akong kabilib-bilib dito sa Senado na. Okay. Ito po ang pinakamalupit, no? Ayon kay Senator Amy, madami na isingit sa BICAM. Isa na doon yung 12 billion na gagamitin sa Tchatcha. Sinabi po to ni Senator Amy. Siningit yan sa BICAM. Eto po maganda tong sinabi niya. Akala ko ba West Philippine Sea ang paglalaanan ng malaking budget? Kaya binawasan nyo ng budget ang OVP at DepEd. Akala ko ba West Philippine Sea ang mga tinanggal ninyong budget dadalhin nyo sa West Philippine Sea? Bakit Panchatcha yata? Bakit kayo nagbubuhos ng pondo sa Tchatcha? Ano ang need para buhusan nyo ng pondo yung Tchatcha? Mga lehitimong tanong po yan. Senado, bakit dehin bokiki kayo? Bakit wala kayong pakialam? Sa bagay, mag-iimbestiga na si Senator Amy, di ba? Hintay-hintayin natin. Okay. Ito po Ito po, dating congressman. Ito po ang panawagan niya. Humarap sana si Attorney Raul Lambino. Humarap sana itong nagsulong nito. Humarap sila sa taong bayan. Ilantad nila yung kanilang mga sarili at depensa nila itong mga akusasyon ni Congressman Lagman at Congressman Duterte. Kung mayroon mang politikong nagsusulong nito, lumantad din at ipaliwanag niya kung bakit niya ginagawa ito. Kasi hindi naman to illegal. Ayan sabi, hindi naman pala illegal eh. Bakit ayaw niyong lumantad? Hindi naman ito unconstitutional o criminal na gawain. Hindi naman ito pinagbabawal ng batas yung People's Initiative. Lumantad sila at huwag silang matakot para harapin ang isyong ito. Tama po yun, hindi po illegal ang People's Initiative. Ang illegal po yung magbayad ka sa pirma. Di ba?
Sino po ba may sabing illegal ang People's Initiative? Kaya sila nagtatago. Ang pinahaharap nila si Jam Magno, si Mike Abe, kinakailangan magtrabaho ng mga yan, ba? Bakit hindi sila kaya nga para saan pat sila ay mga vlogger na kung hindi sila magtatrabaho. Sila po ang nakapronta. Wala po ni isang congressman na nakapronta. Walang sumasagot. Para pabulaanan yung sinasabi ni Congressman Lagman. Yung pinuno, wala. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.